Hello guys, good morning. Have a nice Sunday. Happy holiday. Yeah, today my vlog is Mafi Holiday, Jubergol. Today is my day off, but I didn't do day off. I have customer. And you see, Juber come so early in the morning. Just I finish, take shower, and then I go. Nothing comb, no comb. See my hair, no comb. All water. Because he comes so early. He come 10:30 in the morning. I just wake up and take shower and nothing eat, no eat. Just change my uniform class. When mo kanto beralhin? Salam. Salam? ليش انت جنطة اتنين تجيب مانيكير فيه؟ Eh, call Shifi. Today my destination guys is in Salam. Lapit lang po siya. Mga how many minutes, Jubil? 50 minutes. 15? Okay. Only 15 minutes, guys. So, ayan. Saka mamadali ko, hindi ko na nasuot yung aking apron. Ayaw ko kasi na walang apron kasi pagka nagmamasahe ako pagka na ng oil yung uniform ko, mapangit. Kaya ayun. Wala pa akong kain guys, wala. Uminom lang ako ng energy. Grabe. Ganito talaga pagka yung madalian na trabaho. Walang diretso na pasok, walang kain-kain. Ang hirap po talaga. Hayaan ko munang matuyo yung aking buhok bago ko tatali. Kasi wala pa ako suklay. Yan. Grabe. Juber batin isteriana sino. Samon. Badi na naway juan. Ayan guys, biyahe-biyahe na naman ang inyong intay. Walang day off. Sige lang. Importante may trabaho. Yan guys. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Bambi. Subscribe niyo po yung aking channel. Maawa po kayo Paki-like and share na din po. At paki-press na ng button para lahat ng videos ko updated po kayo. Pasensya na po kayo kasi yung aking mga videos talaga wala siyang walang edit kasi sa telepono ko parang hindi siya pwedeng i-edit. Hayaan nyo guys sa susunod pag medyo may extra money na ako kasi gusto kong pumili ng laptop para maka-edit. Ayan guys, biyahe na naman kami. Kapag may trabaho, napakasarap pong matulog. Parang ayaw ko pang bumangon. Pagka walang trabaho, parang ang hirap makakuha ng tulog. Napakainit na naman po ng panahon ngayon. Ayan po. Ang init-init po talaga. Ayan na naman po as usual ang aking mga bit-bit. Ang customer ko po ngayon ay complete na naman. May manicure, pedicure na naman siya at saka massage. So I need 2 hours again for one customer. Ayan po. Where is the music, Juber? اليوم ما يجيب مع التليفون. May jeep telephone wahad? ايه. كنت ما ادري صح.
Girib, Salam. Salam şunu when hada Girib hada kusur? Yeah, the Bayan. Ah, Bayan. Salam, Mushrif. Misrif, okay. Girib. Eh hada Zin, Girib bas. Firoda. Bas inta mo Zin. Yes. Sa isya nita badin ayala zube tal hinmini. Adi hada bayad isyan sino inta may robet. In some hours, 2 hours. Eh, lazim inta robet talin. Isyan 2 hours inta para wide har. Alam niyo po guys, sa araw na ito napaka-upset ko po talaga masyado. Kasi kahapon, ang aking anak nagchat-chat. Hindi ko po alam talaga kung nagsasabing siya ng totoo o hindi. Ewan, bahala na si God. Kaya para sa atin mga magulang habang kaya pa natin magtrabaho, kailangan tayo magsikap para sa atin din yung pagtanda natin na magkaroon ba tayo ng sariling bahay. Yan po talaga yung sinisikap ko na magkaroon ng bahay, na sariling bahay kasi sabis na sana papanood ko nga mga kagaya sa mga tadhana, lalo na sa mga magulang na mga abroad. Puro padala, niwala man lang sariling bahay. Pagdating ng pagtanda, naging kawawa kasi di natin alam yung mga ugali ng mga anak natin. Ayun, nagsisikap tayo para maging professional sila, para makapag-aral silang lahat. Tapos pagdating ng panahon na tayo tumanda, hindi natin alam yung mga sitwasyon natin. Pero palagi kong nakikita sa tadhana, yan totoong buhay kasi yung tadhana eh. Mga buhay abroad yan eh. Kami minsan pagka nanonood, minsan namamagana pa yung mata namin sa kakaiyak kasi nakaka-relate po kami. Pag kinukwento about sa buhay abroad, nakaka-relate po talaga kami kasi po namin, parang nako-compare namin yung sarili namin na gano'n. Kaya real talk lang po sa mga kagaya kong abroad. Pag may pera po tayo, huwag tayong padala ng padala sa ating pamilya. Hanggat maaari, magsisip po tayo. Kasi hindi lahat ng panahon mayroon tayo. Hindi lahat ng panahon malakas tayo. Kaya, kailangan din magsip po sa sarili. Ako po noon, ang ginawa ko, bago lang po ako rito sa Kuwait, pag may extra money po ako, alam niyo po kung ano yung ginagawa ko. Bumibili po ako ng gold. Kasi iniisip ko yung gold, habang tumatagal, ang gold ko ay siya, yung pataas na pataas yung presyo niya. Di kagaya nung bibili ka ng mamahaling gamit, kagaya nung mga sapatos, mga cellphone. Pagdating ng pagluma guys, hindi mo na siya maibibenta ng mahal. Kahit napakamahal ng bili mo, pag luma na siya, kung maibenta mo man siya, napakamura lang. Not unless sa gold. Patagal ng patagal, palaki ng palaki yung presyo. Kaya po ako nakapagbahay dahil po sa mga gold na inimbis ko. Kasi hindi po ako hindi ako maluho sa sarili masyado. Kahit mga damit ko nga, binibili ko mga lang, yung talagang murahin lang. Kasi ayaw ko pong para mas makasave ako. Alam nyo guys, saan ako pumupunta? Pumupunta ako sa Harrods. Kasi alam nyo sa Harrods, mura na siya. Hindi naman siya masyadong luma. Kung marunong ka lang mamili. Maraming mga damit doon, mga sapatos, mga branded po talaga siya.
Pero napakamura po. Marunong ka lang mamili, tsaka marunong kang dumiskarte. Kailangan marunong kang tumawad, kumbaga. Kaya yun, mga damit ko puro galing po sa Harrods. Mga mura lang, pero branded siya. Di naman kasi ako maluho na kagaya nung iba na ano. Feeling ano, yung talagang ako kasi iniisip ko. Hindi lang kasi ngayon, ang iniisip ko yung pagtanda ko. So, ganon. May extra akong pera, bumibili ako ng gold. Halos parang naa-addict na ako sa kakabili ng gold. Pero iniisip ko naman kasi yung pera talaga yun. Kaya nung nagbakasyon pa ko sa Pinas, nagdibo po yung aking anak. At pakinabangan, laking pakinabang po talaga ang gold. Tapos yung the rest po nga nabinta ko. Pero talagang hindi ko po siya bininta kasi kung ibinta mo siya, napakamura lang. Ang ginawa ko po, sinangla ko po lahat. Sinangla ko siya lahat yung gold. Ang napakaano lang kasi ikaw yung mag-aano kung magkano yung gusto mong presyo. Ganon pala pagka yung gold mo ay yung talagang may kantidad, may dekalidad. Kasi ang binili ko po lahat mga 21 at saka 22 carats. Hindi ako bumibili ng 18. Kaya yun. Yung the rest po, ibininta ko. Ay yung sinangla ko lahat. Yun po yung nakapagpatayo ko ng bahay. Pero ngayon, yung bahay ko hindi pa siya tapos. Pero okay, at least, nakaano ako. Nakapag-umpisa talaga. Kasi ang hirap po nung puro ka plano. Tapos wala kang naumpisahan. Wala ka rin tatapusin. Mas maganda yung may nakikita kang naumpisahan mo. Kasi magsisikap ka para matatapos mo yung goal mo. Ganon. Inshallah, after 6 months, matatapos ko rin yung bahay. Kasi nagpaplano na, may ginawa na naman akong way na talagang makikip ko yung money. Kaya dapat po ganon sa mga nanay, sa mga kagaya kong abroad. Dapat maging practical tayo. Huwag po tayong ano, yung sunod pa sa luho o ano. Kasi talaga, at saka yung mga anak natin, pagpadalhan man natin, wag yung sobra-sobra. Ako pinapadala ko po, talagang kinikwenta ko lahat kung ano yung kailanganin. Tama lang. Hindi ko po sila pinapadalhan ng sobra kasi mamimihasa pa. Kaya ang hirap po. Tapos pagdating ng panahon, pagdating ng hindi naman tayo habang buhay kasi nasa abroad. Kaya kailangan natin mag-keep tayo para sa sarili natin pagdating ng pagtanda natin na meron tayong ano na hindi pa tayo asa sa mga anak natin. Kagaya ko ngayon, talagang sinisikap ko po yung SSS ko na mababayaran ko bilang OFW para pagdating ng 60 years old ko may pension na po ako. Ay, salamat sa Diyos. Hanggang dito na lang po yung aking video. Ang sarap pa po talaga magkwento. Kaso lang malapit na ako sa customer ko. Kaya bye bye guys. Salamat po sa magsa-subscribe pa po sa akin. Salamat ng marami. Salamat po. Paki-like na lang po ng mga videos ko at paki-share. Paki-press ng button na rin po. Salamat. Bye bye. God bless.